Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2161 Sinaunang Banal na Kapangyarihan. Isang araw ka lang, at pagkatapos ng 24 na oras, sa pilitang ipapa-teleport palabas para ikaw na mismo ang gumawa. Kasabay ng pagdedesisyon ni Yezuan, isang boses ang tumunog. Ang boses na ito ay medyo hindi maipaliwanag, dahil hindi makita ni Yezuan kung nasaan ang iba. Hindi na kailangang sabihin, alam ko, natatakot ako, ito ang tagapag-alaga dito. Siyempre, naunawaan ni Yezuan ang katotohanan ito, kaya hindi siya nagsalita. Natatakot ako na ang 12 inheritance phantom na ito ay dapat ituring na pinakadakilang kapital at kayamanan ng training camp. Pagkatapos pumasok ni Yezuan sa Inheritance Illusory Hall, nakita niyang wala talagang laman sa loob, wala itong laman, at wala siyang makita. Gayunpaman, nang magtaka si Yezuan, biglang lumitaw ang isang liwanag, tahimik na nagpapakita ng labanan. Ang tinatawag na Inheritance Phantom dito ay naging imahe lamang ng isang labanan, at hindi katakataka na walang sinuman ang makakaunawa nito. Kung ito ay mapagtanto mo ito, natatakot ako na ito ay talagang isang henyo na lumalaban sa langit. Ngunit, kung hindi ito magagawa ng iba, hindi rin ba magagawa ni Yezuan? System, mag-record ng mga imahe, pag-aralan ng mga imahe. Sinabi ni Yezuan sa sistema, oo, mayroon siyang sistema, kung gayon, ano pa ang hindi magagawa ni Yezuan, kahit na hindi niya maibalik ang supernatural na kapangyarihang iyon, marahil, maaari rin siyang makakuha ng isang bagay. Sa tahimik na imaheng iyon, ang isang golden armored powerhouse, na parabang siya ay isang hindi magagapi na emperador, ay nakatayong may pagmamalaki sa kawalan, na parang may sinasabi siya. At sa tapat niya, mayroong isang malaking hukbo, isang alien na hukbo, hindi pa nakita ni Yezuan ang ganitong uri ng tao, ang tanging bagay na makakatiyak ay ang lahi ng dayuhan. Napakalaki ng hukbo, natatakot ako na mayroong daan-daang milyon, at maraming malalakas na tao sa kanila. Gayunpaman, matapos magsalita ang Golden Armor Powerhouse, nakita na lamang niya ang kanyang kamay na kumakaway patungo sa langit, at pagkatapos, nakita ko na ang kanyang kamay ay tila may hawak na bola ng kulog. Sa isang malakas na pagwagayway ng kanyang kamay mula sa Golden Armor Powerhouse, ang liwanag ng kulog ay agad na naging isang malakas na supernatural na kapangyarihan na tumakip sa kalangitan at lupa. Ang buong mundo ay sinakop ng kulog. Sa langit, sa lupa, at maging sa ilalim ng lupa, hindi mabilang na mga tao ang humagulgol at sumisigaw, ngunit sayang, ito ay walang silbi. Kahit saan dumaan ang kulog, walang buhay na bibig. Kahit na walang tunog sa imaheng ito, naramdaman pa rin ni Yezuan ang napakalaking kapangyarihan. Anong uri ng makapangyarihang supernatural na kapangyarihan ang maaaring magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan? Kahit na hindi alam ni Yezuan ang karaniwang lakas ng hukbong ito, ang mga taong ito ay pawang mga taong kayang lumipad at nagtataglay din ng lahat ng uri ng mahiwagang kapangyarihan. Higit pa, ang kanilang bilang ay daan-daang milyon. Daan-daang milyong tao ang napatay sa isang galaw. At kapag pinatay ang mga taong ito sa ilang segundo, kahit na ito ay isang bato o isang maliit na damo sa kalsada, hindi ito nasaktan. Nagulat ang puso ni Yezuan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ito ba ang tinatawag na supernatural na kapangyarihan noong sinaunang panahon? Napakalakas nito, malakas talaga. Sa kasamaang palad, mayroon lamang isang maliit na halaga ng imahe, at walang kahit kaunting tunog. Paulit-ulit na inulit ang imahe, at paulit-ulit din itong pinapanood ni Yezuan. Mukhang nabighani si Yezuan, patuloy na sinusuri kung anong uri ng sikreto ang nasa loob nito, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito makita. Siyempre, ang sistema ay patuloy na nag-aanalisa. Hindi alam ni Yezuan kung paano sinusuri ang sistema, at ngayon, wala siyang pusong magtanong. Sa kanyang puso, nasakop na siya ng kamangha-manghang kapangyarihang iyon. Ang isang araw, sa totoo lang, ay talagang napakaikli. Biglang may umalingaw na boses. Oras na, pwede ka nang lumabas. Isang malaking puwersa ang direktang kinuha si Yezuan. Si Yezuan ay walang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Tumingin si Yezuan sa Illusory Shadow Pavilion,
ngunit medyo ayaw niya sa kanyang puso, nawala na ba ito? Sa kabutihang palad, ang system ay nagtatansya at nagtatala muli. Gayunpaman, paano magkakaroon ng 11 multo na pamana? Kaya ano ang sinaunang supernatural na kapangyarihang ito na naitala ng ilusyong pamana? Lihim na nagpasya si Yesuan sa kanyang puso na sa malaot madali, titingnan niya ang lahat ng 12 ilusyon na mana. Ang mga sinaunang supernatural na kapangyarihan, ang mga napakalakas na sinaunang supernatural na kapangyarihan, ilan ang naruroon, kahit na hindi nila ito matutunan, kahit na tingnan nila ito ng ilang beses, si Yesuan ay lubos na nasisiyahan. Natatakot ako na walang Diyos ang makakagawa ng ganitong uri ng kapangyarihan ngayon. Maaaring may ilang napakamakapangyarihang Diyos na kayang palakihin ang gayong kapangyarihan, ngunit kung gusto nilang hindi masaktan ng maaga ang isang bulaklak, hindi makapinsala sa isang bato, napakalakas na kontrol, hindi iniisip ni Yesuan na magagawa ito ng sinuman. Pagbalik sa kanyang silid, ang dalawang malalaking tagumpay sa pagkakataong ito ay labis na ikinagulat ni Yesuan, at kasabay nito, puno rin siya ng mga inaasahan. Sa pagkakataong ito, kumita ng malaking pera si Yesuan. Sa sandaling bumalik siya sa bahay, tinanong ni Yesuan ang sistema ng hindi inaasahan. System, ano ang resulta ng iyong pagsusuri, maaari mo bang i-crack ito? Ding, nag-prompt ang system, kulang ang impormasyon, hindi ma-crack ang system. Bagamat inaasahan na, pinagsisihan pa rin ito ni Yesuan. Nakakalungkot, napakalakas na supernatural na kapangyarihan, kung matutunan ni Yesuan ang kamay, masisira ito ng baka doon. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring tandaan na ang sistema ay gumawa ng ilang simpleng pagsusuri, at ngayon ay higit na nagpapalakas nito, at sa susunod na pagsasamahin ng host ang kasanayan, automatikong idaragdag ng system ang resulta ng pagsusuri na ito sa mga bagong pagsasanay. Hay, parang may nakukuha pa ang sistema. Sa susunod na pagsasama-sama ang kasanayan, maaari ka bang sumali dito? Kung gayon, naghihintay lang si Yesuan, at kapag dumating ang susunod na pagsasanib ng kasanayan, gusto niyang makita kung anong uri ng magagandang bagay ang makukuha niya. Pagkatapos laruin ang sinaunang barya, sinabi ni Yesuan sa system. System, dahil walang resulta ang divine power na iyon, kung gayon, palakasin muna natin ang God-killing sword. Gusto kong makita kung anong uri ng espesyal na divine power ang makadiyos na sword na ito na may kapangyarihan ng pananampalataya ang maaaring palakasin. Ding, system prompt, magsisimula ang pagsasanib. Ding, nag-uudyok ang system, matagumpay ang pagsasanib. Ding, congratulations sa host na si Divine Sword para sa pagkakaroon ng bagong kakayahan na lumamon ng mga kaluluwa. Paglamon sa kaluluwa, kapag ginamit ng host ang Divine Sword para umatake, may tiyak na pagkakataon na lamunin ang kaluluwa ng kalaban at baguhin ito, upang ang kalaban ay maging tapat na mananampalataya ng host. Poof! Si Yesuan, na umiinom ng tubig, ay halos hindi pumulandet, ngunit mayroon talaga siyang ganoong katangian. Iyan ay medyo napakahusay, hindi ba? Malinaw na nakikipaglaban sa kanyang sarili, ngunit, habang nakikipaglaban, ang kaluluwa ng kalaban ay nagbago. Hindi ba ito masyadong pervert? Gayunpaman, nang makita ni Yesuan ang pagkakataong iyon, hindi pa rin siya nakaimik. Ang nima na ito ay isang katangian lamang ng chicken rib ng pit father. Dahil, ang trigger chance na iyon ay isa sa 10,000. Isa sa 10,000 ay isang pagkakataon lamang, hindi isang ganap, ibig sabihin, marahil ay nalaslas ni Yesuan ang 10 milyong espada, ngunit maaaring hindi ito matrigger. Sa ganitong katangian ng mga tadyang ng manok, ano ang masasabi ni Yesuan? Masasabi ko lang na maganda ito para dito. Siyempre, kung may pagkakataon sa hinaharap, maaari itong palakasin. Gayunpaman, sa paghusga mula sa hindi pangkaraniwang bagay, paano palakasin ang isa sa 10,000 na pagkakataon bago ito mapalakas ng sapat upang magamit? Kalimutan ito, direktang itinapon ito ni Yesuan, frituhin mo lang na parang hindi niya nakuha. Ang mga sumunod na araw ay tila napakapayapa. Kabanata 2162, Nakulong ang lumilipad na usok. Ang mga dry bone swordsman na iyon ay patuloy na sinisiyasat ang sekretong ito, ngunit ang kanilang lakas at kakayahan ay limitado, at hindi nila matukoy ang napakaraming kapaki-pakinabang na bagay. At ang mga tao ng Fire Ministry,
pareho, ay hindi sapat na malakas upang makipag-ugnay sa mga lihim. Tungkol naman sa balita mula sa Bishunman, wala nang balikan. Nagtanong si Yezuan ng 2 beses sa kalagitnaan, para lang malaman na ngayon ay pinaalis na ng Baisuan sect ang mga tao mula sa sphere of influence ni Mo Xiang para mag-imbestiga, ngunit wala pa ring pakinabang, hinahanap ang kinaroroonan ni Luo Luo, tila kaya lang niyang maglaan ng oras. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yezuan ay ang kalmado sa ibabaw ay bisperas pa lamang ng bagyo. Sa oras na ito, mayroon ng isang mahiwagang puwersa na nagsama-sama, upang makuha si Yezuan, at kahit nakitilin ang buhay ni Yezuan. Sa wakas, ang dapat dumating ay palaging darating. Sa araw na ito, si Yezuan ay naiinip na manatili sa kampo ng pagsasanay. Alam mo, ang mga kurso sa kampo ng pagsasanay, si Yezuan ay interesado rin sa kasaysayan ng banal na kaharian, kung anong uri ng supernatural na paglilinang ang naroroon, hindi ito tiningnan ni Yezuan. Gayunpaman, ang orihinal na mapayapang mga araw ay nag-ambala ng isang batang babae na pumasok. Oo, Yezuan Gangzi, dali, sumama ka sa akin. Ang babaeng ito, hindi alam ni Yezuan, bakit nagmamadali niyang hinahanap ang kanyang sarili. Sino ka, at ano ang hinahanap mo? Oh, Yezuan Gangzi, sumunod ka lang sa akin, kung hindi ka aalis ng maaga, huli na ang lahat. Tiyak na sapilitang kukunin nila si Feiyan. Ano, lumilipad na usok. Nagulat si Yezuan, agad na tumayo, at nagmamadaling lumabas kasama ang babae. Sa daan, malamang na naiintindihan din ni Yezuan ang nangyari. Lumalabas na si Feiyan ay magluluto ng pagkain para kay Yezuan tuwing kalahating buwan, at bagaman ang ilan sa mga sangkap na iyon ay direktang ipinagpapalit para sa kampo ng pagsasanay, ang ilan sa mga ito ay ipinagpapalit mula sa labas, lalo na ang mga sangkap ng mga banal na hayop, at karamihan sa kanila ay maaari lamang palitan mula sa labas. Ngayon, magkasamang pumunta si Feiyan at ang babaeng nagngangalang Luo Qi sa kanyang harapan sa isang inn para kunin ang mga sangkap ng Divine Beast na matagal nang na-set up. Ang sangkap na ito ay ipinagpalit na ni Feiyan sa mga bagay na ipinagpalit para sa kampo ng pagsasanay. Logically speaking, walang masama doon. Gayunpaman, pagdating nila sa bahay panuluyan, direktang napapaligiran sila ng isang grupo ng mga tao. Dumating ang mga taong ito nang hindi maipaliwanag at kakaiba, kaya hindi makapag-react si Feiyan at ang babae. Si Luo Qi ay hindi hihigit sa isang inferior god cultivator, at si Feiyan ay isang god cultivator lamang hanggang. Ngayon, ang mga taong nakapaligid sa kanila ay 5 inferior god, 2 gitnang Diyos, at ang isa ay higit na mataas na Diyos. Masasabing wala silang tsansa na manalo. Sa huling sandali, gumamit si Feiyan ng mga espesyal na paraan para i-teleport si Luo Qi palayo. At ang Luo Qi na ito ay agad na naisip si Yezuan. Dahil sa puso ni Luo Qi, si Yezuan ay napakalaking tao, at kahit si Feiyan ay kasambahay lang niya, kaya hindi siya nagdalawang isip at tumakbo ng diretsyo para hanapin si Yezuan. Mabilis na kumilos ang dalawa, at makalipas ang maikling panahon, nakarating na sila sa inn. Sa oras na ito, maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid ng inn, ngunit lahat sila ay nanunood, at walang namagitan. Narinig mo ba, alipin talaga ang babaeng iyon, ang mga tao sa paligid niya ay ang mga taga-slave pavilion. Ang mga taga-slave pavilion ay hindi lang madalas kumukuha ng ilang mga alipin para ibenta, kundi pati na rin hulihin ang mga takas na alipin. Ang malas talaga nitong babaeng ito, tingnan mo ang itsura niya ngayon ay masarap din halo, hindi ko ini-expect, pero alipin pala ito ay isang pi. Narinig ni Yezuan ang talakayan mula sa malayo, at natural na nakatitiyak siyang si Feiyan iyon. Damn it! Sino ang nagsabi na ang flying smoke ay isang alipin? Sa puso ni Yezuan, hindi niya kailanman, kahit isang sandali, itinuring si Feiyan bilang isang alipin. New Pavilion. Anong alipin pavilion, na nagbigay sa kanila ng lahat ng lakas upang arestuhin ang mga tao? Dumagundong. Gumalaw ang figure ni Yezuan, at dumiretso siya sa inn. Sa oras na ito, si Feiyan ay naglagay ng mahinang pagbabawal sa kanyang katawan. Malinaw naman, ito ay isang defensive ban na inilatag mismo ni Feiyan. Sa paligid niya, 8 tao ang nanood kay Feiyan ng mahabang panahon. Hehe, gusto kong makita kung gaano ka katagal makakapit, di bale,
may oras si Tito makipaglaro sa'yo. Lumalabas na sa labas ng pagbabawal na inayos ni Feiyan, isang espesyal na pagbabawal ang inayos ng mga taong ito, na patuloy na nauubos ang nagtatanggol na pagbabawal ni Feiyan. Sa lakas ng 8 tao na supilan si Feiyan ng mag-isa, paano makakalaban si Feiyan? Biglang nakitang pumasok si Yezuan, casual na sinabi ng taong pinakamalapit kay Yezuan. Bata, tumayo ka sa malayo sa palabas. Ang aking nudge ay umaaresto sa mga takas na alipin, mag-ingat ka at masaktan ka ng hindi sinasadya. Hindi sinasadyang nasugatan ni Lao Su ang iyong tiyuhin. Biglang kumilos si Yezuan, at sa sandaling kumilos siya, buong lakas na siya. Diyos Destroyer, bigyan mo ako ng kamatayan. Ang espadang ito na si Yezuan ay nagalit, at hindi niya iniligtas ang kanyang kamay kahit kaunti. Boom! Isang espada lang, ang tumama sa lalaki sa isang iglap. Kahit na ang iba pang bahagi ng New Pavilion ay wala pang oras na mag-react. Hanggang sa nakapatay si Yezuan ng isang tao ay nag-react ang mga taong iyon. Damn it, boy, alam mo ba kung sino tayo? Gayunpaman, bago matapos magsalita ang taong ito, pinutol siya ni Yezuan. Bukod dito, ito ay nag-ambala sa pagitan ng espada ng mamamatay tao. Dumagundong. Isa pang espada, galit na galit pa rin. Ang isa pang alagad ng New Pavilion ay direktang pinugutan ng ulo. Saan ng ahas ang natitirang 6 na tao na maging malabo, at agad na umatras, na pinalawak ang distansya sa pagitan nila ni Yezuan. Nang makita ang pagpatay kay Yezuan, ang mga nakapaligid na nanunood ay naglabasan ng iba't ibang hitsura, at marami rin ang nagkusa na umatras sa likuran. Gayunpaman, wala nang pakialam si Yezuan ngayon, ngunit direktang bumaril, at nang hindi man lang nakitang kumilos si Yezuan, diretso niyang nilabag ang pagbabawal na inilatag ng mga tao ng New Pavilion. Girl, okay ka lang ba? Tumingin si Yezuan, kay Feiyan na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Hayaan ang anak na mag-alala, ang maliit na batang babae ay isang malaking krimen. Anong pinagsasabi mo, itong mga taong ito, naglakas loob silang talunin ang iyong ideya, halika rito? Tulungan mo akong alagaan ang babae, gusto kong patayin ang lahat ng mga taong ito. Ang ikalawang kalahati ng pangungusap ni Yezuan ay sinabi kay Luo Qi. Sa oras na ito, natulala si Luo Qi. Sa kanyang mga mata, bagamat ang lakas ni Yezuan ay itinaas sa gitnang Diyos na kaharian, pagkatapos ng lahat, ang pag-upgrade ni Yezuan ay hindi pa nagtagal. Gayunpaman, aktwal na nakaharap ni Yezuan ang 8 mga disipulo ng nudge na ang lakas ay masasabing hindi hihigit sa kanya, at hindi pa rin siya nag-atubiling kumilos, at nakapatay pa nga ng 2 magkasunod na tao sa sandaling kumilos siya. Mabuti, okay. Medyo nauutol na si Luo Qi, ngunit mabilis pa rin siyang lumapit sa tabi ni Feiyan at maingat na binantayan ang tagiliran ni Feiyan. Ikaw ang kanyang amo. Sa oras na ito, ang nangungunang kataas-taasang Diyos ay tumingin kay Yezuan, ang kanyang mga mata ay labis na galit, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit at tinanong si Yezuan. Sasagutin ba siya ni Yezuan? Hindi sa lahat, sa puso ni Yezuan. Ang mga taong ito ay may isang paraan lamang upang pumunta, at iyon ay ang kamatayan. Kaya naman, dahan-daang tumalikod si Yezuan, at ang Divine Sword sa kanyang kamay ay muling naikuyom. Ang kapaligiran dito ay hindi angkop para sa pagtawag sa Thousand Beast Swordsman. Gayunpaman, si Yezuan lamang ay hindi matatakot sa mga taong ito. Anak, dahil ikaw ang kanyang amo, kung gayon, magiging madali ang mga bagay. Ang aliping ito, ang aking alipin pavilion ay handang gumastos ng maraming pera upang mabili ito, maaari kang gumawa ng isang presyo. Nagtataka lang pala silang manakawan ng mga tao. Bid? Okay. Ibibigay ko sa iyo ang presyo. God of Destroyer. Kabanata 2163, ang patay na alipin pavilion. Dumagundong. Ang presyong sinipin ni Yezuan ay kamatayan. Napatay ang isa pang alagad ng nudge. Maging ang mga tao sa kaharian ni Yezuan ay papatayin ni Yezuan kung hindi nila ito papansinin ng kaunti, lalo pa ang mga taong ito na mas mababa sa kultibasyon ni Yezuan. Kahit na walang kritikal na tama, maaari silang patayin ni Yezuan sa ilang segundo. Magic Weapon. Gumamit ng magic weapons para dalhin ang kapangyarihan ng God-killing sword. Pwede ba?
Pumapatay ng tatlong magkakasunod na tao, mula sa sandaling pumasok siya hanggang ngayon, matagal na lang, at tatlong magkakasunod na tao ang napatay ni Yesuan. Hindi napigilan ng mga tao ng New Pavilion. Damn it, boy, this is your own death, the one who dares to kill my slave pavilion, today, you will definitely die. Above, kill me together, kill him. With mission objectives, isang salita ang nakakuha ng atensyon ni Yesuan. Ang layunin, mukhang hindi nahanap ng mga taong ito si Feiyan nang walang dahilan. Gayunpaman, ayaw ni Yesuan na magtanong ng napakaraming tanong ngayon, at ang kanyang figure ay kumislap at lumitaw sa labas ng inn. Sa oras na ito, lumabas na si Luochi ng inn na may mahinang lumilipad na usok, kaya lalabas si Yesuan. Papatayin niya ang mga aliping ito, at papatayin niya sila. Hayaan ang mga taong ito na magsisi pagdating upang mahanap ang gulo ng lumilipad na usok, syempre, kahit na pagsisihan nila ito, tiyak na mamamatay sila. Mabilis na lumabas ang 5 at direktang sumugod kay Yesuan. Ang tatlong taong pinatay ni Yesuan ay pawang mga low-grade Heavenly God Cultivator. At sa natitirang 5 tao, mayroong isang high-level na Heavenly God Cultivator at 2 medium Heavenly God Cultivator, kaya naramdaman nilang may pagkakataon silang manalo. Kahit na ang mga nanunood ay medyo hindi maasahan kay Yesuan, nakikita ng ilang tao na ang cultivation ni Yesuan ay nasa gitna lamang ng Heavenly God Realm, at higit pa rito, mayroon lamang 1 grado. Sa harap ng 3 tao na mas mataas kaysa sa kanyang kaharian, mayroong isa, at ito ay mas mataas pa sa isang malaking kaharian. Pagkatapos, hindi nila akalain na matatalo ni Yesuan ang kalaban. Gayunpaman, sino ang nagsabi sa kanila na si Yesuan ang gagawa nito? Lumabas ka, Thousand Beast Sword Squire. 1,000 hayop. Biglang lumitaw ang 1,000 ulo na banal na hayop, at sa sandaling lumitaw ito, pinalibutan nito ang 5 tao ng walang pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, nagpatawag siya ng 1,000 makapangyarihang mga alagang hayop sa digmaan, at ang pamamaraang ito ay nabigla sa mga tao ng New Pavilion at sa mga nakapaligid na nanunood. Ang mga alagang hayop sa digmaan ay hindi estranghero sa lahat, at maraming tao ang makakakuha ng ilang ulo. Pero Kento, huwag na nating pag-usapan kung makokontrol mo ito o hindi, kahit na arestuhin mo ito, natatakot ako na hindi ito ganoon kasimple. Ang mga taong maaaring panatilihing bihag ang 1,000 ulo na banal na hayop ay walang alinlangan na mga taong may isang tiyak na pagkakakilanlan. Higit pa rito, napakalakas pa rin ito. Siyempre, hindi alam ni Yesuan kung ano ang iniisip nila, at wala siyang pakialam kung ano ang iniisip nila. Sa pagtingin sa mga tao ng Slave Pavilion, direktang nag-order si Yesuan. Patayin mo ako, patayin silang lahat. Umuungol, umuungol. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, ang 1,000 ulo na bundok na antas ng Diyos ay direktang sumugod patungo sa 5 alagad ng Slave Pavilion. Dapat mong malaman na bagamat ipinatawag ni Yesuan sa pagkakataong ito, mayroon lamang 3 platinum level at 17 gold level na God of War mounts. Gayunpaman, ang gayong malakas na lakas ay matagal ng sapat upang durugan ang mga taong ito ng hindi mabilang na beses. Oo, ito ay pagdurog, ito ay hindi isang proporsyonal na labanan sa lahat. Hindi sa simula, syempre, sa simula, sa ibabaw, si Yesuan ay dahado. Ngunit ang labanan ay napahamak na sa simula. Ang 5 taong iyon ay walang kahit katiting na kakayahan na lumaban, kaya kinuha sila ng 1,000 Beast Sword Attendants upang i-upgrade ang kanilang mga mount, na pumatay sa 4 na magkakasunod na tao. Tanging ang disipulo ng Slave Pavilion ng Superior Heavenly God Realm ay lumaban sa unang alon ng mga pag-atake sa harap niya. Ayaw mo bang malaman kung bakit hindi natin siya madakip? Ang disipulo ng Nano Pavilion ay sumigaw ng malakas, umaasang patatawarin siya ni Yesuan dahil sa sikretong ito. Sayang lang, masyado siyang nag-iisip. Yesuan, wala siyang pakialam. Dahil, si Yesuan ay may sariling paraan para mag-imbestiga ng malinaw. Ayoko, sa mga salitang ito, direktang bumaril ang 1,000 Beast Sword Swordsman. Napatay ng walang pag-aalinlangan, ang huling disipulo ng Nuj ay bumagsak sa lupa na may walang katapusang ayaw. Nakaramdam siya ng pagsisisi sa kanyang puso, bakit niya ginawa ang gawaing ito noong una?
Sa simula, nang ibigay sa kanila ng lalaki ang gawain, hindi niya sinabi na ang binatang ito ay may kakilakilabot na lakas. Kung alam nila, hindi sila pupunta sa isang misyon bilang kaharian. Nuge, anong nuge? Ang mga kaganapan ngayon, ako, si Yezuan, ang isinulat ito, at sa hinaharap, lilipulin ko ang iyong pavilion ng mga baguhan. Ang mahinang boses ni Yezuan ay umabot sa pandinig ng mga tao sa paligid niya, at walang umimik. Sa oras na ito, lumingon si Yezuan at tumingin kay Feiyan na may kaunting galit. Bakit hindi ka pumunta? Hindi naintindihan ng iba, ngunit naunawaan ni Feiyan ang kahulugan ng pangungusap na ito. Maaaring mabilis na mag-teleport si Feiyan sa panig ni Yezuan kahit saan. Kung siya ay magkakaroon ng problema sa una, pagkatapos ay tiyak na maiiwasan niya ito sa pamamagitan ng direktang pag-teleport. Gayunpaman, sumagot si Feiyan. Huli na, at naunawaan din ni Yezuan ang pangungusap na ito. Sino ang ibig sabihin ni Feiyan? Sa simula, upang masakop ang pag-alis ni Luo Qi, pinalampas niya ang pagkakataon, at kalaunan, huli na para umalis. Mukhang kaibigan ni Feiyan ang Luo Qi na ito. Dahil dito, walang masabi si Yezuan, hindi niya mautusan si Feiyan na huwag makipagkaibigan o kahit ano, tama ba? Aalisin kita bilang isang alipin. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Yezuan ang fragment ng pagkadyos ni Feiyan. Nabanggit na ni Yezuan ang kahilingang ito dati. Ngunit tumanggi si Feiyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, muling tumanggi si Feiyan. Hindi, ito ang kagustuhan ng munting babae, ang munting babae, handa akong maging alipin ng anak sa buong buhay ko, at kalimutan ang anak. Biglang bumagsak si Feiyan sa lupa, at tila si Feiyan, na hindi natatakot sa harap ng mga banta ng kamatayan, ay natakot na makipag-ugnayan kay Yezuan sa relasyon ng master-servant. Sumimangot si Yezuan, hindi niya maintindihan, hindi niya talaga maintindihan, normally speaking, kahit nabuwagin ni Yezuan ang master-slave relationship kay Feiyan, si Feiyan ay mananatili pa rin sa tabi ni Yezuan. Ano ang pinagkaiba nito at ngayon? Bakit ayaw ni Feiyan na buwagin itong master-slave relationship? Ay handang mamatay, ngunit ayaw niyang buwagin ang relasyong Panginoon-alipin. Hindi talaga maintindihan ni Yezuan, hindi maintindihan ang iniisip ni Feiyan. Nakikita ang napakatindi na lumilipad na usok, natural na hindi alam ni Yezuan kung ano ang sasabihin. Sa halip, gumawa siya ng ilang hakbang pasulong at pinasuko si Feiyan. Well, since ayaw mo pa, hindi kita pipilitin. Bahagyang ngumiti si Feiyan, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Kung bakit nag-aatubili si Feiyan na makipag-ugnayan sa relasyong Panginoon-alipin kay Yezuan, sa katunayan, ito ay dahil din sa kinain ni Yezuan ang mga fragment ng Fire Godhead sa kalawakan, dahil sa kadahilanang ito, natatakot ako na ito ay matagal, mahabang panahon bago maintindihan ni Yezuan. Hindi maintindihan ni Luo Qi ang amo at tagapaglingkod ni Yezuan at Feiyu. Desidido ang Panginoon na buwagin ang relasyong Panginoon at alipin, ngunit ayaw siyang patayin ng alipin. Ang ganitong kakaibang kombinasyon ay bihira. At sa pagkakataong ito lang naunawaan ni Luo Qi kung bakit napakatapat ni Feiyan kay Yezuan, hindi ito ang dahilan ng kontrata ng master-slave, ngunit dahil, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, si Feiyan ay ganap na tapat kay Yezuan. Siyempre, si Feiyan lang mismo ang hindi lang tapat kay Yezuan. Sabay silang tatlo at bumalik sa training camp. Kabanata 2164, nagsimula ang sabuatan. Gayunpaman, ang eksenang ito ay malinaw na nakita ng isang grupo ng mga tao sa dikalayuan. Hindi ko ini-expect na ang lakas ni Yezuan na ito ay magiging ganoon kalakas. No, to be precise, it was his war pets. I didn't expect na magkakaroon siya ng napakaraming makapangyarihang war pet, parang minamaliit ko pa rin siya. Itong grupo ng mga basura sa Nuge ay hindi man lang kayang humawak ng ganoong kababalaghang bagay. Malinaw, ang taong ito ang naglabas ng pag-aresto kay Feiyan. Feiyan? Feiyan? Akin ka? Ikaw ang aking night retreat. Ang taong ito ay ang night cultivator, at hindi pa niya natatalo si Yezuan, ngunit ang night retreat ay medyo hindi na makayanin na magkaroon ng Feiyan ng maaga.
Lalo na nang sabihin sa kanya ng mga gwardya ng pamilya sa paligid niya na si Feiyan ay isang alipin at birhen, nainip siya nito. Natural, may espesyal na paraan si Nuge para mawala ang epekto ng orihinal na fragment ng Godhead ng Feiyan, at may iba mula sa fragment ng Godhead na ginamit upang kontrolin ang Feiyan. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay halos imposibleng taglayin sa lakas ng katulad na Slave Pavilion, ngunit dahil sa partikularidad ng Chi, kakaunti ang mga taong nakakaalam nito, at bihira nilang gamitin ito. Sa pagkakataong ito, ang Night Retreat ay nakapaghanda na ng sapat na presyo, ibig sabihin, gusto niyang makuha ang lumilipad na usok sa isang iglap, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na mabibigo sa huli. Go, utos ni Chuan Prince, bigyan mo ako ng full-scale operation laban sa lalaking iyon. War Pet, gusto kong makita. Sa training camp, hindi mo magagamit ang mga war pet kung paano harapin. Hindi naman talaga hindi pinahihintulutan ng Moshang training camp ang paggamit ng mga war pet. Ito ay nagsasaad na sa labanan sa pagitan ng mga disipulo, maaari lamang silang umasa sa kanilang sariling lakas. Malinaw, inayos din ni Yeliksho ang isang malaking laro ng chess laban kay Yezuan. At sa sandaling ito, sa wakas ay nadumihan niya ang kanyang mga kamay. Bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan kasama si Feiyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumunod din si Luo Qi. Sa oras na ito, sa puso ni Luo Qi, si Yezuan ay isang sobrang perpektong tao. Matapos malaman na si Feiyan ay alipin ni Yezuan, si Luo Qi ay natulala lang, ang mga katulong at iba pang bagay ay mas karaniwan. Ngunit ang mga alipin, talaga, ay hindi pangkaraniwan. Dahil mas pipiliin ng maraming tao ang kamatayan kaysa maging alipin. So, ang daming alipin at least. Syempre, kung gusto mong sabihin yung mga gumagamit ng ordinaryong tao bilang alipin, dapat marami pa. Gayunpaman, kakaunti talaga ang mga taong handang maging alipin pagkatapos maging mga Diyos. Higit pa, kakaibang kombinasyon tulad ng Feiyan at Yezuan. Ang Panginoon ay desidido na makipag-ugnayan sa relasyong Panginoon-alipin, ngunit ayaw ng alipin. Maganda ba ang flying smoke? Napakaganda, basta nakikita mo ang totoong mukha ni Feiyan, mahuhulog ang mga lalaki dito, at hindi man lang maiinggit ang mga babae. Masama ba ang usok? Napakalakas, sa ikapitong bahagi, kinikilala si Feiyan bilang isang henyo, kahit na ang kaharian ay hindi mataas ngayon, ngunit ang kanyang malakas na kakayahan sa pag-aaral at pambihirang talento ay ginawa rin siya sa listahan ng henyo. Gayunpaman, dahil masyadong malakas ang ilaw ni Yezuan, na-block ito. Higit pa rito, mas pamilyar si Feiyan sa maraming mahiwagang supernatural na kapangyarihan. Masasabing perpekto lang ang lumilipad na usok. Gayunpaman, ito ay isang perpektong babae na kusang loob na naging alipin ni Yezuan. Sa ilang sandali, ang kuryosidad ni Luo Qi tungkol kay Yezuan ay mas mabigat. Hindi nagpapahinga si Feiyan, kahit na ngayon lang niya naranasan ang labanan at napakalaki ng pagkatalo, hindi siya nagpahinga sandali, ngunit abala sa paghahanda ng pagkain para kay Yezuan. Bukod dito, kahit anong itanong ni Yezuan, ngumiti lang si Feiyan, at walang balak na tumigil. Nang maglaon, sumuko na rin si Yezuan. Hanggang sa pinanood niyang kumain si Yezuan ng pagkaing inihanda niya ay umalis si Feiyan na nasisiyahan si Luo Qi. Ang nangyari ngayon ay walang alinlangan na naging alarma para kay Yezuan, at nagpaunawa kay Yezuan na hindi naman siya ligtas sa training camp sa Mo. Sa pagbabalik, patuloy na tinatanong ni Luo Qi si Feiyan tungkol kay Yezuan. Lumilipad na usok sa punto ng pagiging direkta, basta masasabi, ito ay simpleng pag-alam. Sa katunayan, ito ay malinaw kung bakit ang isang batang babae ay nagtatanong tungkol sa isang lalaki. Nakakalungkot lang na walang pakialam si Yezuan kay Luo Qi. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Luo Qi ay kaibigan ni Feiyan, natatakot ako na hindi na sana siya titingnan ni Yezuan. Ang Luo Qi na ito ay talagang hindi simple. Ang pamilya Luo, kabilang sa 100 kaharian ng Moshang, ay mayroon ding tiyak na lakas. At si Luo Qi ang tanging tagapagmana ng pamilya Luo. Malamang na maraming humahabol sa kanya. Paano ang banal na kaharian? Siyempre normal para sa mga lalaki at babae na mahalin ang ganitong uri ng bagay. Pagkaalis ng dalawang babae, nakakita si Yezuan ng isang tao mula sa fire department,
kailangan niyang malaman kung sino ang tinanggap ng nudge, at pagkatapos ay humarap kay Feiyan, gusto niyang arestuhin ang taong ito, at pagkatapos ay linisin ito ng walang awa. Nakakalungkot na sa pagkakataong ito, nagkamali si Yezuan. Walang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon ang naimbestigahan. Parang kanina lang tinanggap ng 8 tao ang gawaing iyon. Nang matanggap ni Yezuan ang ulat, lalo siyang humirit ng palihim sa kanyang puso kay Nudge. Dahil ito ang kaso, kung gayon, huwag sisihin si Yezuan sa pagsira sa New Pavilion. Gayunpaman, bago iyon, si Yezuan ay nasa problema. Yezuan, umalis ka dito. Nena si Yezuan sa unang bahagi, ngunit nakarinig siya ng sigaw sa labas ng pinto. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, na hinahanap ang kanyang sarili, at bukod pa, galit na galit siya. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip at diretsyong lumabas. Sino ka? Tumingin si Yezuan sa taong iyon, ang taong ito ay hindi niya kilala, at masasabi pa nga na hindi pa niya ito nakita. Ngunit bakit ang taong ito ay dumating sa kanyang sariling problema? Yezuan, ipokrito ka, sino ako? Ako ang kapatid ni Hongyuan na sinira mo. Ngayon, kailangan kong ipaghiganti ang kapatid ko at patayin ka. Hoy, kapatid talaga ito ni Hongyuan, si Hongyuan ay mula sa ika-9 na bahagi, at siya ay napakaganda, ngunit hindi ko inaasahan na ang Yezuan na ito ay magiging isang hayop. Bahagyang natigilan si Yezuan, anong uri ng pula at berdeng yuan, hindi niya ito kilala, siya si Yezuan, ay hindi ganoong tao. Mukhang maling tao ang hinahanap ng taong ito. Hindi ko alam kung sino ang kapatid mo, at bukod pa, ako, si Yezuan, ay hindi gagawa ng ganoong karumihan, maaari kang pumunta, nahanap mo ang maling tao. The wrong person. Siyempre hindi mo aaminin, don't worry, pagpapatayin kita, natural aamin ka. Ang taong iyon ay direktang bumaril, at wala siyang pakialam sa mga patakaran ng kampo ng pagsasanay. Sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang, ito ay isang pamatay na hakbang. Sa puntong ito, maraming tao, kabilang ang mga gurus na iyon, ang hindi pa rin naiintindihan kung ano ang nangyayari. Kaya wala man lang nababantayan. Pero halatang handang dumating ang lalaking ito. Sa sandaling kumilos siya, ang isinakripisyo ay isang demonyong Diyos na multo. Ang demonyong Diyos na ito ay malinaw na hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng isang taong katulad niya, dahil ang lakas ng multo na ito ay umabot na sa rurok ng makalangit na kaharian ng Diyos. Ding, mangyaring bigyang pansin ang host, isang malakas na pag-atake ang nakita, ang host ay dapat na handa upang ipagtanggol ang sarili. Damn it, sabihin mo, nasabi na ni Yezuan, anong klaseng Hongyuan, hindi niya talaga alam, pero hindi niya inaasahan na sasabihin at gagawa ng hakbang ang lalaking ito. Kabanata 2165, Isang bagong Megatron. Isa itong Demon God Phantom sa tuktok ng Heavenly God Realm, at ang taong iyon ay isa ring powerhouse ng Superior Heavenly God Realm. Sa sandaling ito, hindi lamang ang Demon God Phantom ang sumugod kay Yezuan, ngunit ang taong iyon ay sumugod din sa parehong oras. Damn it! Si Yezuan ay bahagyang nagalit sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi idle. Isang ulap ng liwanag ang sumabog sa paligid ng Divine Sword, na direktang nagbabantay kay Yezuan dito. Ang malakas na pag-atake na iyon ay direktang nalabanan nang umabot ito sa gilid ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi na control ni Yezuan ang Divine Sword of Killing the Gods, ngunit ang Divine Sword ay kusang lumipad palabas. Siyempre, gumawa ng isang hakbang ang Megatron, upang maging tumpak. Si Megatron ay palaging naninirahan sa Divine Sword, at ngayong nasa panganib si Yezuan, kung gayon, natural na walang pakialam si Megatron. Nang sumugod ang Demon God Phantom at ang superior na Heavenly God Realm Powerhouse, hindi nag-atubili si Megatron na ilunsad ang Soul Devouring Shield para labanan ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Sa oras na ito, nakatayo pa rin doon si Yezuan na para bang siya ay walang ginagawa. Sa itaas ng kanyang ulo, ang Divine Sword ay nagbuga ng mahinang kinang, pinuprotektahan si Yezuan. At ang kapatid ni Hongyuan ay patuloy na naglunsad ng matinding pag-atake sa paligid ni Yezuan. Sa walang kabuluhan, syempre, sa pagkakataong ito, nagulat din ang mga tao sa paligid. Nagulat sila kung bakit sasabog ang kapatid ni Hongyuan sa napakalakas na pag-atake. Pagkatapos ng lahat,
ang kapatid ni Hong Yuan ay walang ganoong kalakas na paraan noon. Kasabay nito, mas nabigla siya sa depensa ni Ye Zuan. Huwag pansinin, binabaliwala lang nito ang napakalakas na pag-atake. Maraming tao ang makakalampas sa demonyong Diyos na phantom na kayang labanan ang rulok ng Heavenly God Realm at magsanay ng pag-atake gamit ang high-grade Heavenly God Realm powerhouse. Ang ilan ay maaaring maging mas madali kaysa kay Ye Zuan. Gayunpaman, iyon ay dahil ang kanilang sariling lakas ay napakalakas, higit pa sa kapatid ni Hong Yuan. Gayunpaman, iba si Ye Zuan, ang lakas ni Ye Zuan ay isang medium deep na kaharian ng isang first-class grade. Kahit na, ilang buwan na ang nakalipas, isa lang siyang hamak ng Godman Realm. Gayunpaman, napakadali para sa gayong tao na halatang lubhang dehado na labanan ang mga pag-atake ng isang malakas na tao na hindi mabilang na mas malakas kaysa sa kanya. Sa ganoong sitwasyon, sabihin ng mga nakapaligid na manunood, ano ang masasabi nila? Yung magic weapon, yung sword, parang napakalakas. May nagsabi na sa oras na ito, ang pagganap ni Ye Zuan ang pinakakapansin-pansin, ngunit ito ay ang Divine Sword Killer. Mula sa aktibong depensa sa simula, hanggang sa depensa at pag-atake sa likod, masasabing lahat ng ito ay nangyari ng walang kontrol ni Ye Zuan, at ito ay ganap na ginawa ng Divine Sword mismo. O baka naman nagmamanipula si Megatron. Sa mata ng iba, hindi may iwasang mag-ulat. Maraming mga armas o kagamitan na mayroong mga espiritu ng makina. Marami rin ang kayang lumaban ng mag-isa. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang espiritu ng makina ay ang espiritu ng makina, at ang mga bahid ay halata rin. Kung hahayaan mong lumaban ang machine spirit ng mag-isa, ang kapangyarihan ay babagsak ng husto. Ito ay isang bagay na alam ng lahat, kaya, sa normal na mga pangyayari, walang sinuman ang hahayaan ang machine spirit na lumaban mag-isa, maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Gayunpaman, ano ang sitwasyon ni Ye Zuan ngayon? Malinaw na ang espada ay nakikipaglaban sa sarili, ngunit maaari nitong sugpuin ang demonyong Diyos na multo at ang pagsasanay ni Brother Hong Yuan. Ang espiritu ng makina ay hindi kailanman malalampasan ang lakas ng Master. Ito ay isang bakal na batas na walang sinuman ang makakasira. Hindi ko maintindihan. Ang lahat ay nalilito na, hindi nila maintindihan ang kasalukuyang labanan, at hindi nila maintindihan kung bakit napakalakas ng espada ni Ye Zuan. Sa oras na ito, talagang ayaw ni Ye Zuan na kumilos. This guy is obviously out for revenge because his sister was wasak. Bagamat sinabing hindi ginawa ni Ye Zuan ang bagay na ito, naawa din si Ye Zuan sa kanya, kaya ayaw ni Ye Zuan na makipag-away sa taong ito. Okay, tama ka na, sabi ko, bagay sa ate mo. Hindi ko ginawa, although hindi ko alam kung saan mo narinig ang ganyang balita, pero hindi ako ang may gawa noon. Hindi ko ginawa, ako si Ye Zuan ang gumawa ng mga bagay, pero kahit kailan hindi ko hinarangan. Hindi mo ginawa, Ye Zuan? Danggay? Nakita kong lumabas ka sa kwarto ng kapatid ko ng sarili kong mga mata, gusto mo pa bang mag-quibble? Masaya si Ye Zuan, nakikita ang sarili sa sarili niyang mga mata. Kailan mo nakita? Kagabi, Ye Zuan? Hindi mo kailangang mag-quibble, ngayon, papatayin kita. Haha, ngumiti si Ye Zuan, kagabi. Mukhang hindi man lang siya nakalabas kagabi. Gayunpaman, ang hayaan ang taong ito na gumawa ng gulo ay hindi ang paraan upang pumunta. Okay, sabi ko, hindi ako, pero dahil may nang-ahas na pauiran ako, kahit sino pa yan, siguradong huhulihin ko siya, huwag kang mag-alala, ang mga gawain mo, ako, si Ye Zuan, ang bahala para sa iyo, at maaari itong ituring na para sa sarili ko, ang ulo ng taong iyon, itatago ko ito para sa iyo. Malumanay na sabi ni Ye Zuan, ang kanyang mga mata ay tumingin na sa paligid. Ngayon, syempre, naiintindihan ni Ye Zuan na may gustong kumpare sa kanya, kung wala siyang lakas, kung gayon sa kapatid ni Hong Yuan, sapat na para patayin si Ye Zuan. Ang mga taong nagtatago sa mga anino ay napakakalkulado, at hindi nila kailangang gawin ito sa kanilang sarili, kaya nilang lutisin si Ye Zuan. Sayang naman ang paglalaro ng wishful thinking niya. Si Ye Zuan ay hindi isang taong nagpapahintulot sa iba na magkatay. Tumayo ka, sigaw ni Ye Zuan. Naisip ito ni na Megatron at Ye Zuan,
at 2 sinag ng liwanag ang sumabog ng sabay sa isang iglap. Diyos Destroyer. Oo, ito ay ang God-destroying slash. Sa mga kamay ni Yezuan, ang God-Slayer sword ay maaari lamang magpadala ng God-destroying slash sa isang pagkakataon. Ngunit nang kontrolin ng Megatron, nagpadala siya ng 2 ng sabay-sabay. Boom! 2 malalakas na putok ang umalingaw-ngaw. Ang 2 sinag ng liwanag na iyon ay agad na pinilit na pabulaikan ang kapatid ni Hong Yuan at ang demonyong Diyos na multo. Higit pa rito, dahil ang God-Slayer sword ay dapat gumawa ng isang kritikal na suntok sa mukha ng demonyong Diyos, naging sanhi pa ito ng demonyong Diyos na multo na magdusa ng isang tiyak na halaga ng matinding pinsala. Sa katunayan, bagaman balisa at galit ang kapatid ni Hong Yuan, mayroon pa rin siyang dahilan. Mula sa pagtanggi ni Yezuan na kumilos, hanggang sa paliwanag ni Yezuan. Kasama ang sitwasyong naranasan niya, may mga pagdududa pa rin ang kapatid ni Hong Yuan sa kanyang puso. Dapat mong malaman na kahapon, ang kanyang Demon God Phantom ay isa lamang medium na Heavenly God Realm, ngunit nang mangyari ang insidente ng kanyang kapatid na babae, sa hindi maipaliwanag na bagay, may isang taong nakipagpalitan ng mabigat na kayamanan sa kanya sa napakababang halaga, isang mabigat na kayamanan na maaaring pansamantalang magpapataas ng lakas ng kanyang Demon God Phantom sa isang iglap. Ang mabigat na kayamanan na iyon ay maaaring magpalabas ng demonyong Diyos na Phantom na ito mula sa lakas ng pinakamataas na Heavenly God Realm sa loob ng isang oras. Napakagandang bagay, ang kapatid ni Hong Yuan ay hindi nakatagpo nito sa kampo ng pagsasanay sa loob ng libu-libong taon, bakit niya ito nakatagpo kahapon? At nang siya ay pumunta sa tirahan ni Hong Yuan, tila may sadyang gamabay sa kanya. Noong mga oras na iyon, sinabi sa kanya na nasa panganib ang kanyang kapatid, kaya agad siyang sumugod. Nagkataon, pumunta lang siya at nakita ang eksena ni Yezuan na papalabas. Kung direktang ginawa ito ni Yezuan sa kanya ngayon, marahil ay wala siyang pinaghihinalaang anuman, ngunit kung hindi kikilos si Yezuan, napipilitan niya ang kanyang sarili na bumalik sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban gamit ang kanyang espada. Ang pinakahuling hakbang ni Yezuan na ipatawag ang 1,000 ulo na Divine Beast ay hindi lihim sa buong training camp. Kabanata 2166, patuloy ang gulo. Kaya, hindi kumilos si Yezuan, ngunit nagawa niyang ibalik ang kanyang sarili. Hindi ba ito nangangahulugan na si Yezuan ay may lakas upang talunin at magpakamatay pa nga? Hindi ito ginawa ni Yezuan, ngunit hinarap ang sarili ng mahinahon. Walang alinlangan, si Brother Hong Yuan, na orihinal na galit, ay dahan-daang huminahon. Business ng ate ko, hindi mo talaga ginawa. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Sabi ko, kung hindi ako, edi hindi ako. Kung ako talaga, sa tingin mo ba may buhay ka pa para guluhin ako dito? Ang kapatid mo naman, hindi ko nga alam kung sino siya, bakit ko siya guguluhin. Huwag kang mag-alala, dahil sangkot ako sa bagay na ito, kaya, ako na ang bahala dito hanggang sa huli. Teka, malapit na, huhulihin ko ang nasa likod nito para sa iyo. Laging tinutupad ni Yezuan ang kanyang mga pangako. Higit pa rito, alam na alam ni Yezuan sa kanyang puso na ang usapin ngayon ay mangyayari, kailangan niyang gumawa ng solusyon, kung hindi niya mahuhuli ang utak sa likod ng mga eksena, tiyak na mangyayari muli ang ganitong bagay. Gayunpaman, minamaliit pa rin ni Yezuan ang mga pamamaraan ng mga taong iyon. Matapos pansamantalang umalis ang kapatid ni Hong Yuan, nagsimulang mag-imbestiga si Yezuan, at hiniling niya sa mga tao mula sa Feiyan at sa Fire Department na imbestigahan siya, ngunit sa kasamaang palad, walang resulta. Siyempre, naunawaan din ni Yezuan na ang kapangyarihan na magagamit niya ngayon ay napakaliit at napakaliit. Gayunpaman, walang masyadong pakialam si Yezuan. Dahil ang utak sa likod ng mga eksena ay guguluhin si Yezuan sa unang pagkakataon, pagkatapos ay magkakaroon ng pangalawa at pangatlong beses. Kumbaga, hanggat ang mga taong iyon ay hindi nakakamit ang kanilang layunin sa isang araw, pagkatapos ang mga bagay na tulad nito ay sunod-sunod na mangyayari. Lumipas pa ang ilang araw. Sa araw na ito, si Yezuan ay orihinal na nananatili lamang sa kampo ng pagsasanay, ngunit ang biglaang pag-atake ay sumiklab nang sabihin niyang ito ay lalabas. Ito rin ang mga tao ng training camp, 5 tao, at 5 Heavenly God Realms na bahagi rin ng ika-10 bahagi. Ang kakaibang bagay ay ang kanilang pangangatwiran.
Siya nga, tama na, itong si Yezuan, sobrang bully, sobrang bully. Yun nga, ngayon, kailangan natin siyang mahanap para makaganti. Aba, henyo siya, okay, ordinaryong tao lang tayo. Pwede natin siyang hayaan, o kahit iwasan man lang, pero bakit siya magpipilit step by step, hindi naman niya binibigyan ng paraan para mabuhay, tapos, sabay tayong mamatay. Nang sumugod silang 5 sa harap ni Yezuan, nag-usap muna sila sa isa't isa, at pagkatapos ay direktang inatake si Yezuan. Sa sandaling gumawa ka ng isang hakbang, ito ay isang mamamatay na hakbang, at mapupunta ka sa parehong pangkalahatang estilo ng paglalaro. Die for me, damn it. Dumagundong, biglang umatake, hindi man lang naintindihan ni Yezuan. Noong nag-uusap ang 5 taong ito, narinig din ito ni Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na siya pala iyon. Ngunit ginawa ito ng 5 taong ito nang sabihin nilang gagawin nila ito, nang walang kaunting pag-aalinlangan. Ding, isang malakas na pag-atake ang nakita, mangyaring bigyang pansin, host. Kasama ng prompt ng system, muling kinokontrol ng Megatron ang Excalibur Auto Protector. Ding, pakitandaan na ang host ay walang sapat na mga fragment ng kaluluwa, at ang depensa ay nasira. Boom! Si Yezuan ay direktang napaalis ng suntok. Ito pala ay nasa ilalim ng pagtatanggol ng espadang pumapatay ng Diyos, at natamba rin ito ng suntok. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Yezuan, ngunit umatras lamang ng 12 hakbang. Gayunpaman, hindi rin ito katanggap-tanggap. Dam, anong ginagawa mo? Tumingin si Yezuan sa 5 tao, at namuuna ang galit sa kanyang puso. 5 superior celestial realms. Itong mga lalaking ito, hindi ba sila nakakainom ng maling gamot? Emph, anong ginagawa natin? Alam mo sa puso mo, sabay na tayong umakyat at patayin siya. Muling sumugod silang 5 kay Yezuan. Hinawakan ni Yezuan ang Divine Sword sa sandaling mahawakan niya ito, at kasabay nito, naghahanda na siyang ipatawag ang Thousand Beast Sword Servant. Pero, bigla na lang siyang nagtiis. Malinaw, ang mga taong ito ay ginagamit muli, at pagkatapos ay naghahanap sila ng gulo. Kung gagawa si Yezuan ngayon, hindi pa banggitin kung kaya niyang talunin ang mga taong ito. Kahit na gawin niya, ito ay magiging kalkulasyon lamang ng mga taong nasa likod ng mga eksena. Sa makatuwid, kahit na si Yezuan ay medyo ayaw sa kanyang puso, kaya lang niya itong tiisin. Ang lahat ay nasa likod ng mga eksena, at ang mga taong ito, sila ay mga inosenteng tao lamang, at masasabing biktima rin sila. Tigilan mo nga ako, dahil gusto mo akong guluhin, kaya dapat mong linawin kung paano kita nasaktan. Haha, paano mo kami nasaktan, Yezuan, Yezuan, ikaw pa rin ang una sa listahan ng henyo. Sa iyong mga kwalifikasyon at lakas, ano ang pagkakaiba naming mga tao at mga langgam sa harap mo? Yezuan, kaya mo kaming patayin, hindi sapat ang lakas namin, ordinaryong tao lang kami, hindi ka namin matatalo, at wala kaming backer, aminado kami, pero bakit gusto mo kaming kulitin, o samantalahin man lang ang pamilya namin? Yezuan, mayroong 182 tao sa aking Liuja Village, na lahat ay mga ordinaryong tao na pinalaki ko mula sa mortal na kaharian, anong banta ang mayroon sila sa iyo? O sa halip, anong banta ang mayroon ako sa iyo, at bakit mo gustong patayin silang lahat? Ang 5 taong iyon, ikaw at ako ay nagsabi ng isang salita, ang tono ay labis na nasasabik, at kahit na medyo hindi magkatugma. Gayunpaman, naiintindihan pa rin ni Yezuan. Ang ibig sabihin ng mga taong ito ay siya, si Yezuan, ay nagsimulang guluhin sila ilang araw na ang nakalipas, at sa simula ay hiniling niya sa kanila na ibenta ang kanilang mga pamilya kay Yezuan, at pagkatapos ay ibenta sila bilang mga alipin. Natural na hindi sila sumunod, at pagkatapos, ginamit ni Yezuan ang lahat ng uri ng paraan para harapin sila, at nilipol pa ang kanilang mga angkan sa huling hininga. Panipitandang padamdam, sa tiyuhin mo. Pagkatapos marinig ito, direktang napag-alitan si Yezuan. Okay, ikaw Yezuan, ang lakas ng loob mong maging mayabang ngayon, mga kapatid, magsama-sama ka. Ngayon, tiyak na papatayin natin siya, kahit na kamatayan, kailangan nating ipaghiganti ang ating pamilya. Ang 5 taong iyon ay labis na nasasabik, gayunpaman, si Yezuan ay mas nasasabik kaysa sa kanila sa oras na ito. Tumigil ka,
Dumagundong, dumagundong, dumagundong. Lumitaw sa isang iglap ang 1,000 ulo na bundok na antas ng Diyos, na nakapalibot sa 5 tao, ngunit hindi sila kumilos. At sabay na sabi ni Yesuan sa kanilang 5, isang bangkos ng mga hanggal na tinidor, ano ang silbi ng gusto ko sa iyong pamilya? Ibinenta sa pagkaalipin. Sa tingin mo, ako, Yesuan, ay kulang sa maliit na banal na kristal na. Iyon. Ang kanyang tiyuhin, gusto mo bang aibatin muli ang aking sombrero, isang sombrero ng magnanakaw sa harap? Ano ito sa pagkakataong ito? Si Yesuan ay labis na nasa sabik ngayon, ang taong nasa anino, ito ba ay medyo sobra? Alipin, mukhang kailangan ng minsang pumunta sa New Pavilion. Kayong 5 baboy, sumama ka sa akin. Tumingin si Yesuan sa 5 tao at direktang sinabi sa isang hindi mapag-aalinlanganang tono ng pag-uutos. Ang 5 taong ito ay seryoso, kung hindi sila nagmamadali, natatakot ako na hindi sila maglalakas loob na lumapit sa problema ni Yesuan na may mortal na puso. Dapat mong malaman na ang lakas ni Yesuan ay medyo malakas pa rin sa training camp na ito. Hindi pa banggitin ang iba pa, sabihin na lang natin na ang numero 1 pwesto sa listahan ng henyo sa araw na iyon ay sapat na para kay Yesuan na matamasa ang maraming pribilehiyo sa training camp. Ay pinagalitan ni Yesuan ng ganito, at ang 5 tao ay nalanta. Nagkaroon sila ng lakas ng loob na lumapit kay Yesuan, sa katunayan, mayroon na silang puso ng kamatayan. Wala man lang balak umalis ng buhay. Gayunpaman, ang paglilinang ay hindi madali. Makakarating sila sa kinaroroonan nila ngayon, at kung sino man ang gustong mamatay ng ganoon kadali. Kabanata 2167, ano ang niloloko mo? Bagamat mahalaga ang pamilya, syempre, mahalaga din ang sariling buhay, at ang 5 taong ito ay hindi maaaring magwala para sa kanilang mga pamilya. Sa sandaling ito, diretsyong naglakad si Yesuan sa harapan, at sumunod din ang 5 tao. Hindi lang ang 5 taong ito, kundi pati na rin ang mga nakapaligid na nanunood. Sa panahong ito, masyadong malaki ang limelight ni Yesuan, at mahirap na hindi mapansin. Sa sandaling ito, nakita kong malapit ng kumilos si Yesuan. Maghinala man sila kay Yesuan, o sa tingin nila ay hindi mabuting tao si Yesuan, lahat sila ay gustong makita kung ano ang gagawin ni Yesuan. Dapat mong malaman na ang lakas ni Yesuan ay hindi hihigit sa isang mid-level na Heavenly God Cultivator, at hindi sila matatakot kay Yesuan. Bigla na lang, sinundan si Yesuan ng daan-daang tao. Inalis ni Yesuan ang mga bundok na iyon sa antas ng Diyos, sumimangot, at dumiretso sa sangay ng Lingxiao Pavilion sa Mo City. Alam ng lahat na may relasyon sina Yesuan at Lingzuan Pavilion, ngunit walang nakakaalam kung ano ang relasyon. Gayunpaman, nang dumating si Yesuan sa Lingzuan Pavilion, alam nila na napakataas ng status ni Yesuan sa Lingzuan Pavilion. Nakilala ni Disciple ang Pavilion Elder. Sa pagkakataong ito, hindi itinago ni Yesuan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit direktang ipinakita ang kanyang token. Anong klaseng kalokohan ang nakatago dahil ang plano ay akitin ang atensyon ni Mo Xiang sa labas, at ang katulong ng Dry Bone Sword, ang Fire Department at iba pa ay lihim na mag-iimbestiga, pagkatapos, si Yesuan ay magiging mayabang hanggang sa huli. Hulala, halos lahat ng tao sa Lingzuan Pavilion ay lumuhod sa harap ni Yesuan. Ang token ni Yesuan para sa Pavilion Elder ay totoo. Kahit na bare bones commander lang siya, maraming karapatan ang dapat niyang taglayin. Ikaw, ipatawag sa akin si Elder Missing Moon, at hilingin sa kanya na pumunta sa akin ng mabilis. Ito, Pavilion Elder Guard, Deputy Pavilion Master of the Missing Moon, ito, hindi nangangahas ang maliit na ito. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ng lalaki, ang kahulugan ay halata, ang ibig niyang sabihin ay si Yesuan ay isang Pavilion Elder lamang, kahit na ang kanyang buong lakas ay sapat na, ngunit ang mga taong nawawala sa buwan ay ngayon ang Pavilion Master, at medyo hindi makatwiran na hayaan ang kakulangan ng buwan na makita si Yesuan. Hindi nag-abala si Yesuan na magsalita ng walang kaparirikon, at direktang inilabas ang transmission note, ang mga taong ito ay hindi nang ahas, kaya sila mismo ang magsasabi nito. Anyway, itong Pavilion Elder, si Yesuan ay walang pakialam dito sa simula pa lang. Hinahanap niya ang nawawalang buwan, ngunit gusto lang niyang tumulong ang nawawalang buwan. Sa likod ni Yesuan,
Ang mga taong iyon sa training camp ay nalilito, hindi nila naiintindihan ang ginagawa ni Yezuan. Sa katunayan, natatakot ako na si Yezuan mismo ay hindi naiintindihan. Normally speaking, ano siya Yezuan? Ang relasyon sa Missing Moon Master ay malamang na hindi sapat para utusan ng Missing Moon Master na gumawa ng mga bagay. Gayunpaman, ngayon lang nabaling si Yezuan sa kawalan ng buwan, kaya hindi na siya nag-abala pang isipin ito ng husto. Hindi nagtagal, sa transmission array nitong Lingzuan Pavilion Branch, isang figure ang lumabas. Kung titignan, parang may ginagawa pa siya kanina, at sandamakmak pa siyang mga materyales sa kamay. Master Ye, ikaw, bakit ka nagmamadaling lumapit sa akin? Lumapit si Master Missing Moon sa mukha ni Yezuan at tumingin kay Yezuan na may galit na mukha, labis na naguguluhan. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi nag-atubili si Yezuan at direktang sinabi, Haha, Master Ye, niloloko mo ba ako? Sa kakayahan ni Master Ye, ano pa ba ang hindi magagawa? Huwag tingnan ang cultivation ni Yezuan ay hindi mataas, ngunit ang kanyang clone ng ipinagbabawal na Grandmaster ay napakalakas, kahit papaano. Sa mga mata ng mga taong tulad ng Missing Moon, si Yezuan ay tiyak na napapaligiran ng napakalakas na mga tagasunod. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang figure tulad ng isang makapangyarihang Forbidden Master ay magkakaroon ng malakas na pagsunod sa kanyang paligid. Nakakalungkot na hindi nila alam na sa mga mata ni Yezuan, kung anong uri ng ipinagbabawal na Panginoon o ano, wala silang pakialam. Nang makita ang walang pakialam na mga mata ni Yezuan, nakita rin ni Master Missing Moon na natatakot si Yezuan na may nangyayari talaga sa oras na ito. Sa makatuwid, inalis din ng Missing Moon Master ang kanyang ngiti at direktang sinabi. Ano ang utos ni Master Ye? Iniligtas mo ang aking buhay para sa kawalan ng buwan, hanggat mayroon kang anumang utos, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang tumulong. Dumagundong, sa isang salita, hayaan ang lahat na mabaliw. Sino ang Master of the Missing Moon? Iyon ay isang Deputy Pavilion Master ng Lingzuan Pavilion, at bukod pa rito, huwag mong tingnan na hindi mataas ang cultivation, ngunit iyon ang resulta ng mga taong nakulong sa hindi mabilang na taon. Sa katunayan, ang pagkakakilanlan ng Missing Moon Master, sa Lingzuan Pavilion, ay katumbas na ng pangalawang Sect Master, dahil, kahit na ang Sect Master ay dapat sumuko sa kanya, kailangan niyang sumuko sa kanya. Gayunpaman, ang gayong tao, sa harap ni Yezuan sa sandaling ito, ay nagsabi na hanggat si Yezuan ay nagsabi ng isang salita, gagawin niya ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba niya sinabi na hanggat payag si Yezuan, ang buong Lingzuan Pavilion ay gagamitin niya? Nagulat ako, sa pagkakataong ito, alam talaga ng mga hindi pumunta sa training camp ang katakutan ni Yezuan. At sumusunod sa likod ni Yezuan, dalawa sa kanila ay may mga berdeng mukha sa ngayon. Walang suspense, ang mga taong ito talaga ang mga taong lumahok sa pagkalkula ni Yezuan. Ngayon, nang punitin na ni Yezuan ang kanyang mukha, alam nila na seryoso nilang minamaliit ang lakas ni Yezuan. Okay, just have your words. Nasa training camp ako sa mo, inis na inis ako. Sunod-sunod ang pagkalkula sa akin, gusto kong tulungan mo akong malaman kung sino ang taong iyon. Sabi ni Yezuan, ngunit nang matapos siyang magsalita, nakita niyang kakaiba ang mukha ng Missing Moon. Master, sandali lang, Master Ye, ikaw, ano ang sinabi mo, nasaan ka? Sabi ko apprentice ako sa camp sa labas ng Mashang training camp, anong problema, may problema. Ito, kung ano ang gustong gawin ni Master Ye, syempre ikaw ang bahala, pero Master Ye, kahit na gusto mong makakuha ng training camp na mas makapangyarihan kaysa sa training camp ni Mo Xiang, isang sentence lang, bakit ka tumakbo para maging apprentice? Si Master ba ay walang ginagawa at walang magawa? Dahil sa mga salita ng Missing Moon Master, medyo hindi tumugon si Yezuan. Syempre, ang hindi pagkakaunawaan ay hindi masisisi kay Yezuan, at hindi rin masisisi sa kakulangan ng buwan. Pagkatapos ng lahat, imposibleng malaman ng Missing Moon Master na ang ipinagbabawal na lakas ni Yezuan ay ganap na umasa sa sistema. At hindi alam ni Yezuan na ang kahulugan ng bibig ni Missing Moon ay ang hayaan si Yezuan na gamitin ang pagkakakilanlan ng Forbidden Grandmaster. Natarante si Yezuan, ngunit walang magawa si Master Missing Moon. Master Ye, mahilig ka talagang magbiro, napakaliit na bagay,
lumapit ka rin sa akin. Gayunpaman, ito ay nagpapakita rin na hindi tinatrato ni Master Ye ang kakulangan ko sa buwan bilang isang tagalabas. Okay? Ang bagay na ito, ano ang masasabi kong gagawin ko para sa iyo sa kawalan ng buwan? Hintayin mo lamang ang mabuting balita. Matapos magsalita ang kakulangan ng buwan, si Ye Xuankai, na mukhang nalilito, ay binawi ang mga tao sa kampo ng pagsasanay na nasa estado rin ng kalituhan. At sa sandaling ito, walang nagdududa kay Ye Zuan. Dahil kahit ang isang figure na tulad ng Deputy Pavilion Master ng Ling Zuan Pavilion ay tila napakasunurin sa harap ni Ye Zuan, hanggat hindi siya tanga, alam niya na ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan ay tiyak na hindi simple. Ang bagay na ito, para kay Ye Zuan, ay isang panandaliang lagnat sa utak. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang naging krisis. Ilang beses laban kay Ye Zuan, walang suspense, lahat sila ay inupahan sa kamay ng cultivator noong gabing iyon. Ang lahat ng taong inayos niya para magplano ng mga kalkulasyon ni Ye Zuan. Ayon sa ideya ng pag-alis sa cultivation sa gabi, ito ay upang maglaro ng Dead Ye Zuan. Kabanata 2168, Pagsunog ng Alipin Pavilion. Gayunpaman, nang sumabog si Ye Zuan minsan, alam niyang napukaw niya ang isang malakas na karakter. Talagang sinubukan ng Ling Zuan Pavilion ang kanyang makakaya upang tulungan si Ye Zuan, at ang mga ito ay makahihingi lamang ng tulong sa kanyang pamilya kapag umalis siya sa cultivation sa gabi. At sa panig ng Missing Moon Master, sa sandaling umalis si Ye Zuan, agad din niyang nakipagkita sa Sect Master ng Ling Zuan Pavilion. Ang hindi inaasahan ni Master Missing Moon ay handa na siyang gamitin ang sarili niyang lakas para tulungan si Ye Zuan dahil sa biyaya ni Ye Zuan na nagel iligtas buhay. Ngunit hiniling ng Sect Master ng Ling Zuan Pavilion sa lahat mula sa Ling Zuan Pavilion na tulungan si Ye Zuan ng buong lakas. Tandaan na ito ang puwersa ng lahat ng Ling Zuan Pavilion, iyon ay, kabilang ang mga kaalyado ng Ling Zuan Pavilion. Bukod dito, nang sabihin niya ito, ang Pavilion Master ng Ling Zuan Pavilion ay talagang napakasaya, na para bang isang maluwalhating bagay na matulungan si Ye Zuan. Noon pa man ay alam na ni Master Missing Moon na ang Pavilion Master ay may napaka-espesyal na pag-aalala para kay Ye Zuan, at dahil nakita niya si Ye Zuan sa unang pagkakataon, tinanong niya kung si Ye Zuan ay lumahok sa paglilitis. Pagkatapos ay hindi siya nag-atubiling ibigay kay Ye Zuan ang pagkakakilanlan ng elder ng Pavilion. Tila wala sa mga bagay na ito ang hindi sinasadya. Sa simula, inakala ni Master Missing Moon na sinusubukan ng Pavilion Master na manalo kay Ye Zuan. Ngunit ngayon ay tila hindi. Ito ang kaso. Pagkatapos ng lahat, para mapagtagumpayan si Ye Zuan, hindi na kailangang gamitin ang lahat ng puwersa ng Ling Zuan Pavilion para tulungan si Ye Zuan. Parang may tinatagong sikreto dito. Isang malaking bagyo ang nangyayari. At ang sentro ng bagyo ay ang kampo ng pagsasanay ng Mashang, isang lugar na hindi masyadong inaalala ng lahat ng puwersa. Kung tungkol sa dahilan, dahil nandito lang si Ye Zuan. Siyempre, ang gayong napakalaking bagyo, kung nais mong walisin ito, ay hindi isang bagay na mangyayari sa isang araw o dalawa. Dahil sa biglaang pagsabog ni Ye Zuan, itinigil ni Ye Lixu ang anumang aksyon laban kay Ye Zuan, dahil sa sandaling ito, alam niya kung anong uri ng lakas nitong si Ye Zuan, na tila walang espesyal, ay nasa likod nito, at maging ang mga lakas na ito ay hindi pa ganap na sumabog. Isang Ling Zuan Pavilion lang ang nagpatigil sa kanya sa anumang aksyon. Siya lang ang ikapitong prinsipe ng Night Empire, mayroon siyang kapangyarihan, ngunit hindi naman talaga ito malaki, kung hindi siya itatapon sa training camp ng Mashang. Sa oras na ito, isang mensahe ang ipinadala mula sa kanyang pamilya, upang hindi siya gumawa ng kahit kaunting pagbabago, kung hindi, ito ay haharapin ng batas ng pamilya. Sa orihinal, ito ay isang personal na salungatan lamang sa pagitan ni Ye Zuan at Ye Zuan, ngunit ito ay naging salungatan sa pagitan ng Ling Zuan Pavilion at ng buong Dark Knight Empire. Higit pa rito, tila ang labanang ito ay patuloy na tataas hanggat hindi isusuko ni Ye Zuan ang kanyang mga ambisyon. Siyempre, hindi alam ni Ye Zuan ang tungkol dito hanggang ngayon, kaya, ayon sa kanyang pagkakataon, nagsimula siyang pumunta sa Nuge para sa gulo. Ang Nuge ay isang puwersa, gayunpaman, sa Moshang Pavilion 100 Realms, ito ay isang maliit na puwersa lamang na katumbas ng 10,000 Beast God Sect.
Direktang kinuha ni Yezuan ang 5 tao na kinuha sa simula at dumiretso sa labas ng New Pavilion. Isang malaking sinaunang bayan, dito, ang punong tanggapan ng Nodge. Sa New Pavilion, marami pa rin ang mga masters. Seryoso, hanggat dinala ni Yezuan ang ilang tao na hindi pumunta sa training camp para maghanap ng gulo sa New Pavilion, kahit paano mo ito tingnan, walang pagkakataong manalo. Gayunpaman, nang pumasa si Yezuan at ang iba pa, nalaman nilang may 100 tao na lang ang naiwan sa punong tanggapan ng New Pavilion, at ang iba ay malinis na tumakbo. Sa sobrang galit, direktang sinunog ni Yezuan ang punong tanggapan ng New Pavilion, at kahit na, nang makita ng taong nanatili si Yezuan na paparating, tumakbo siya palayo nang hindi nagsasalita. Dapat mong malaman na ang pinakamababang lakas ng mga taong iyon ay ang gitnang Heavenly God Realm, ngunit wala silang lakas ng loob na kumilos kasama si Yezuan. Matapos sunugin ang punong tanggapan ng Nudge, halos mailabas ang galit ni Yezuan. Noong nakaraan, siya ay nasa iba't ibang problema, na nagpapigil kay Yezuan ng apoy sa kanyang puso. Gayunpaman, ngayong nag-aalab ang galit, huminahon din si Yezuan at nag-isip ng mabuti. Parang kakaiba ang mga bagay sa paligid niya. Ling Xuange, hindi na kailangang tulungan si Yezuan ng buong lakas. Ang Yezuan at Ling Xuan Pavilion ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa estilong European, ibig sabihin, mayroon silang tiyak na koneksyon sa Missing Moon Master. Gayunpaman, tumulong si Ling Xuange, hindi lamang tumulong, ngunit tumulong din ng buong lakas, tuwirang ginagamit ang lahat ng paraan. Sa loob lamang ng 3 araw, nakatanggap si Yezuan ng balita mula sa Ling Xuan Pavilion. Alam ko rin na ang night retreat ang utak sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, umalis ang gabi sa paglilinang at tumakas, at sa magdamag, walang tumakbo. Nang malaman ni Yezuan ang pagkakakilanlan ni Yeliksho, kakaiba rin ito, ang background ni Yeliksho, ayon sa katwiran, ang pagkurot sa kanya hanggang sa mamatay si Yezuan ay parang pagkurot ng langgam hanggang mamatay. Gayunpaman, nang sumiklab ang mga lokal na contradiction, pinili ni Yeliksho na umatras. Ano ito? Ano ang lahat ng ito? Naguguluhan si Yezuan, talagang natulala siya sa pagkakataong ito. Kahit na ito ay isang sistema, nang walang impormasyon, hindi nito maisip kung ano ang nangyari sa panig ni Yezuan. Siyempre, isang bagay ang sigurado, tila sa likod ni Yezuan, may misteryosong puwersa na tumutulong sa kanya. Noong nag-iisip si Yezuan sa kampo ng pagsasanay, ang mga panlabas na contradiction ay tumitindi rin, at ang unang salungatan na sumiklab ay ang contradiction sa pagitan ng Ling Xuan Pavilion at Jubao Pavilion. Sa Mo Hundred Realms, walang suspense, at nagkaroon ng contradiction sa pagitan ng Ling Xuan Pavilion at Jubao Pavilion na hindi maaaring magkasundo. Gayunpaman, sa loob ng milyon-milyong taon, ang dalawang puwersa ay hindi talaga nag-aaway. Gayunpaman, sa isang araw lang, ipinadala ng Ling Xuan Pavilion ang lahat ng elite, at sa isang araw, sinira ang libu-libong kuta sa Treasure Pavilion. At sa oras na ipagtanggol ang Treasure Pavilion, huli na ang lahat. Sabihin mo, tungkol sa dahilan na ibinigay ng Ling Xuan Pavilion, ito pala ay isang young master ng Treasure Pavilion, na pinuntirya si Yezuan. Maaaring matagal nang naghahanda ang Ling Xuan Pavilion na gawin ito, at sa pagkakataong ito, ginagamit lang ako nito bilang dahilan. Iyon ang iniisip ni Yezuan sa kanyang puso, at ito lamang ang makatwirang dahilan na naiisip niya. Kung hindi, paano niya ipapaliwanag kung bakit gagawin ng Ling Xuan Pavilion ang lahat para tulungan siya? Ang mga mahiwagang ulap ay umiikot sa paligid ni Yezuan, at naganap ang mga pagbabago sa mundo sa labas. Ang Masyang Hundred Realms, na tahimik sa milyon-milyong taon, ay nagsasabi na ang mga salungatan ay sumiklab kapag sila ay sumiklab, at higit pa rito, ito ay isang anyo ng labanan. Araw-araw, hindi mabilang na mga tao ang nahuhulog, at araw-araw, mayroong hindi mabilang na mga labanan. Ang Ling Xuan Pavilion ay parang baliw, sa ilalim ng bandila ng pagtulong kay Yezuan na maghayganti, ginawa niya kung saan-saan, inaatake ang Treasure Pavilion at inaatake ang Night Empire. At lahat ng misteryong ito, nang matagpuan ng naglalakad na messenger mula sa Fire Department si Yezuan para iulat ang impormasyon, doon lang naunawaan ni Yezuan kung bakit napakabaliw ng Ling Xuan Pavilion. Nakasalubong ng mga subordinate ang God Emperor.
Sa araw na ito, isang firewalker messenger ang dumating sa kwarto ni Yezuan. Ikaw kasi, anong problema? Siyempre kilala ni Yezuan ang taong ito. Pagkatapos ng lahat, nakita na siya ni Yezuan noon. God Emperor, inutusan ng aking mga nasasakupan na imbestigahan ang usapin ni Mo Xiang, kaya naparito ako upang iulat ito. At bukod pa rito, may isa pang usapin, nararamdaman ng aking mga nasasakupan na kailangang sabihin sa Diyos na Emperador. Oh, anong problema? Naguguluhan si Yezuan, hindi niya alam kung ano ang gustong sabihin ng taong ito. Bumalik sa God Emperor, ang bagay na ito ay tungkol sa Lingzuan Pavilion. Bahagyang sumimangot si Yezuan, itong Lingzuan Pavilion ay tila may totoong problema. Kabanata 2169, ang kaliwanagan ni Yezuan. Lord God Emperor, upang mapadali ang pagmamasid sa iba't ibang lugar, ang aking fire department ay nagtayo ng ilang mga organisasyon sa maraming lugar, at ang Masyang Pavilion 100 Realms, dahil ang Masyang Pavilion ay medyo espesyal, kaya ito ay nadagdagan ang pamumuhunan, na ang Lingzuan Pavilion, ang momentum ay ang puwersa na personal na itinatag ng tatlong patriarch. Ng aking Masyang Pavilion, sa pagkakasunod-sunod upang mapadali ang pagsisiyasat ng aking Masyang Pavilion. Ano ba? Natulala si Yezuan, naisip niya ito, ngunit hindi niya akalain na ang Lingzuan Pavilion ay talagang isang tao mula sa Fire Department. Ibig sabihin, itong Lingzuan Pavilion, sa simula pa lang, ay ang kapangyarihan ng kanyang Yezuan. Sa puntong ito, lahat ay maaaring malaman. Bakit siya bibigyan ng Lingzuan Pavilion ng clone ng Pavilion Elders, at bakit, kapag nalaman niyang may utos si Yezuan, mababaliw siya? Dahil, ang Lingzuan Pavilion na ito ay orihinal na pagmamay-ari niya Yezuan. Sa madaling salita, ito ay pag-aari ng may-ari ng mana ng Ancient God Emperor. At siya, si Yezuan ay ang bagong henerasyon ng God Emperor, kaya hindi siya ang master ng Lingzuan Pavilion. Ang sinaunang relic na ito, hindi alam ni Yezuan kung iiyak o matatawa ngayon. Matapos gumawa ng gulo sa loob ng mahabang panahon, si Yezuan ay matagal nang gumugulo, at ang kanyang damdamin ay palaging nasa ilalim ng proteksyon ng Lingzuan Pavilion. Gayunpaman, sa ganitong pakiramdam, hindi alam ni Yezuan kung matutuwa o magagalit. Sabihin nating masaya ako, pagkatapos ng lahat, biglang nagkaroon ng napakalaking puwersa na talagang nagulat kay Yezuan, at ito rin ay nagpalakas ng lakas ni Yezuan. Magalit tayo, lalo na, kung hindi ako mag-isa pumunta sa Lingzuan Pavilion, hinding-hindi sasabihin ng mga tao ng Lingzuan Pavilion kay Yezuan ang totoo. Sister, napakaraming magagandang bagay sa Lingzuan Pavilion. Kung tuwirang ginamit ito ni Yezuan, hindi niya malalaman kung ilang level na ang nalampasan niya ngayon. Okay, nakuha ko. Umupo si Yezuan na walang imik. Iyan, Panginoong Diyos Emperador, ang tatlong patriarka ay may sasabihin pa, hayaan ang maliit na magsabi sa iyo. Say it, nakikinig ako. Oo, Emperador ng Diyos. Ang mga clansmen ng Fire Tribe, na biglang napaluhod sa lupa, ay bahagyang napasimangot si Yezuan. Pagkatapos, narinig kong sinabi niya, Lord God Emperor, hiniling sa akin ng tatlong patriarch na sabihin sa iyo, dahil ang lakas ng ating Ancient Relic Clan ay napakalimitado, at ang kaaway na kailangan nating labanan ay napakalakas, at ang Lingzuan Pavilion ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa ating Fire Sect, kaya maaari naming sundin ang iyong mga utos sa pagkakataong ito. Panipi, kung tutuusin, mayroon ng mga contradiction, ngunit sa pagkakataong ito lamang, at pagkatapos nito, ang aking departamento ng bumbero ay hindi magagawang sundin ang iyong mga utos ng direkta. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Yezuan. Pakinggan lamang ang lalaki na patuloy na nagpapaliwanag. Dapat malaman ni Lord God Emperor kung gaano kalakas ang kalaban na kinakaharap natin, masasabing kung hindi mag-iingat, ang ating mga sinaunang relics ay mawawasak, at pakiusap ni Lord God Emperor na gamitin ang sarili niyang lakas para patuloy na palakasin ang kanyang lakas, at magkaroon ng kakayahang pangunahan tayo na lumaban sa malakas na pag-iral na iyon sa lalong madaling panahon, lalaban ako hanggang kamatayan sa buong lakas ko pagdating ng oras para magtago, ngunit ngayon, mayroon pa tayong lakas. Ang nasa itaas ay ang orihinal na mga salita ng tatlong patriarka. Sinabi ng tatlong patriarch na kung gustong sisihin ng God Emperor,
mangyaring maghintay hanggang masira ang makapangyarihang pag-iral bago humingi ng kasalanan. Panipi, tumango si Yezuan, at pagkatapos ay sinabi, "Well, tama ka, naiintindihan ko. Kung gayon, gawin mo lang kung ano ang iniisip mo." Gayunpaman, ang pagsisiyasat ni Mo Xiang ay hindi maaaring maluwag kahit kaunti, at dapat kong malaman ang mga sekreto ni Mo Xiang. Oo, Panginoong Diyos Emperador. Sige, wala lang, pwede ka nang mag-abala sa iyo. Ikan-away ni Ye Zuan ang kanyang kamay para hayaan ang taong ito na umatras. Gayunpaman, pagkaalis ng taong ito, mapait na ngumiti si Ye Zuan. Kahit na ang mga salita ng tatlong patriarka ay sapat na malabo. Ngunit naunawaan ni Ye Zuan ang kahulugan. Siguro ang pagtatago ng lakas ay talagang dapat, ngunit, higit sa lahat, hindi lubusang tinanggap ng mataas na antas ng Fire Department si Ye Zuan. Dahil sa kanilang mga turo sa ninuno at mga alituntunin ng angkan, kinailangan nilang pagsilbihan si Ye Zuan bilang master. Gayunpaman, ang kasalukuyang Ye Zuan ay masyadong mahina, at hindi talaga sila ganap na maglilingkod kay Ye Zuan. Sa madaling salita, ang sinaunang relic na ito ay kay Ye Zuan, ngunit hindi ito kay Ye Zuan. Kung tutuusin, napakaraming bagay ang nagbago sa paglipas ng daan-daang milyong taon. Sa oras na ito, hindi alam kung gaano katapat ang mga sinaunang relic kay Ye Zuan. Marahil ay may malakas na lakas si Ye Zuan, at tiyak na susunod sila ng walang pag-aalinlangan, ngunit wala ng lakas si Ye Zuan. Lakas, lahat ay lakas. Minsan, kahit na nakatagpo siya ng isang magandang pagkakataon, wala siyang sapat na lakas, at hindi ganap na makontrol ni Ye Zuan ang pagkakataong ito. Halimbawa, ang kasalukuyang Ling Zuan Pavilion ay mayroon o matatawag na sinaunang relics. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inayos muli ni Ye Zuan ang kanyang kaisipan. Gayun din, bakit ipindot ang lahat sa iba? Si Ye Zuan ay si Ye Zuan, walang magawa, kailangan niyang umasa sa iba. Ang sinaunang relic na ito, hindi mahalaga kung handa siyang sundin ang kanyang sarili, o kung hindi siya handang sumunod, ngunit ang sariling lakas ni Ye Zuan ay dapat pagbutihin. Kinaumagahan, nagpakita si Ye Zuan sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, at nabigla pa ang maraming tao. Mission Lobby. Sa training camp ng Mushang, maraming tao ang karaniwang nakakakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain. Gayunpaman, si Ye Zuan ay hindi pa nakapunta roon, ito ang unang pagkakataong dumating si Ye Zuan. Sa oras na ito, ang mga gawain sa labas ng mundo tungkol sa Ling Zuan Pavilion ay naiba na sa isang bagong antas. At lahat ng nasa training camp ay nagkaroon din ng bagong pangunawa kay Ye Zuan. Masasabing ang buong training camp ay nasa panlabas na kampo man lang, at walang sinuman ang nang-ahas na magsalita sa harap ni Ye Zuan. Gayunpaman, malinaw na mayroon itong walang katulad na kapangyarihan at kapangyarihan. Dumating si Ye Zuan sa kampo ng pagsasanay, at ngayon, mas handa pa siyang gawin ang gawain. Napatulala ang babaeng namamahala sa post-task. Ang sinumang lumapit sa kanya ay hindi kakaiba, ngunit ito ay si Ye Zuan. Dahil sa hitsura ni Ye Zuan, medyo hindi siya makapag-react. Oo, young Master Ye, may gagawin ka ba? Oh, nandito ako para kunin ang gawain, maaari ko bang makita ang listahan ng gawain? Si Ye Zuan ay walang pakialam sa mga mata sa paligid niya kahit kaunti. Wala sila sa kanilang sarili, paano nila malalaman ang kanilang sariling mga gawain? Saglit na nag-alinlangan ang batang babae, ngunit sa kabutihang palad ay nag-react kaagad, at direktang inilagay ang lahat ng mga gawain sa harap ni Ye Zuan. Ang gawain ng Mushang Training Camp ay nahahati sa mga antas. Simple, normal, mahirap, bangungot. Ang apat na antas ay kumakatawan sa apat na misyon na may iba't ibang antas ng panganib. Mga simpleng gawain na may average na rate ng casualty na halos 0. At ang casualty rate ng mga ordinaryong misyon ay 20%. 50% mahirap. Mga misyon sa antas ng bangungot na may rate ng casualty na hanggang 70%. Siyempre, depende sa misyon, siyempre iba ang reward. Bukod dito, ang bawat gawain ay may pinakamababang antas ng kinakailangan. Walang gaanong pagpipilian si Ye Zuan, sa katunayan, bilang karagdagan sa mga simpleng gawain, mayroon lamang dalawang mahirap na gawain sa harap niya.
Sa unang gawain, isang malakas na Divine Beast ang lumitaw sa Valley of Hundred Flowers para gumawa ng masama, at hiniling ng Valley of Hundred Flowers si Mo na pumunta sa training camp at hiniling na itaboy o patayin ang masamang hayop, at ang mga kinakailangan ng kaharian ay limitado sa medium na Heavenly God Realm. Gawain 2, ang mga aquatic beast sa Lingbo Lake ay madalas na nagbago sa panahong ito, at ang misyon ay nangangailangan ng paggalugad ng sitwasyon, at ang kaharian ay nangangailangan ng pinakamababang pangunahing Heavenly God Realm. Kabanata 2170, isang bagong Sword Squire. Sa kasalukuyan, ito lamang ang dalawang ordinaryong gawain na maaaring tanggapin ni Yezuan. Para sa mga simpleng gawain, may ilan, ngunit paano magagawa ni Yezuan ang ganoong gawain? Ang ganoong gawain ay isang pag-aaksaya lamang ng oras para kay Yezuan. Maaari ko bang gawin ang dalawang gawaing ito ng magkasama? Tanong ni Yezuan sa babae, dahil ang mga gantimpala ng dalawang ordinaryong gawaing ito ay umabot lamang sa 200 puntos. Seryoso? Kakaunti lang, ngunit itong dalawa lang ang makukuha ni Yezuan, syempre ayaw niyang palampasin ito. Gusto ni Young Master Yen na tanggapin ang dalawang gawaing ito ng sabay, syempre okay lang. Sa oras na ito, ang buong bulwagan ay nag-uusap, hindi kakaiba kung sino ang lumitaw dito, ngunit ito ay lubhang kakaiba na si Yezuan ay talagang dumating. Sa kanilang mga mata, paano ang isang marangal na anak na tulad ni Yezuan ay mapupunta sa ganoong mababang antas na gawain? 200 puntos. Ano ang maaari kong tabyusan sa Mosan Training Camp? Marahil sa mata ng mga ordinaryong disipulo, marami silang maaaring ipagpalit, ngunit para sa mga taong tulad ni Yezuan, ang mga bagay na iyon ay walang pinagkaiba sa basura. Walang makaalam kung ano ang gustong gawin ni Yezuan. Gayunpaman, ginawa pa rin ni Yezuan iyon. Sariling gawain sa pamilya, sariling kaalaman sa pamilya. Noong nakaraan, medyo tamad pa rin si Yezuan. Masasabing naubos na ang lahat ng resources sa kanyang mga kamay, ngunit si Yezuan ay hindi nakakagawa ng kahit anong galaw sa napakatagal na panahon, na hindi magandang ugali. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay ang pinakamababang antas ng pag-iral sa God Realm, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para maging tamad. Ayon sa prioridad ng gawain, ang unang bagay na pinili ni Yezuan ay ang Valley of Hundred Flowers, ang masamang banal na hayop. Gusto ni Yezuan na makita kung anong uri ng Divine Beast iyon. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa Valley of Hundred Flowers. Ang Valley of Flowers na ito ay orihinal na isang lugar na may magagandang tanawin, dahil ito ay mayaman sa ilang magagandang divine na bulaklak, kahit na hindi ito sikat, ngunit ito ay sikat pa rin. Ang may-ari ng Valley of Hundred Flowers ay isang mataas na uri ng Diyos, at dinadala niya ang kanyang sariling mga tao upang manirahan dito, at maaari itong ituring na halos sa simula, ngunit hanggang sa lumitaw ang banal na hayop na iyon, ang lahat ng bagay dito ay ganap na nag-ambala. Kahit na, nang dalhin niya ang kanyang mga angkan upang palibutan at sugpuin ang banal na hayop, siya ay nataman ng gusto, at wala siyang pagpipilian kundi pumunta sa kampo ng pagsasanay para sa tulong. Nang dumating si Yezuan, ang Panginoon sa lambak ng Hundred Flowers Valley ay halatang hindi nagtiwala ng kaunti kay Yezuan. Ikaw, ang taong ipinadala ng training camp ni Mo Xiang. Nakaupo sa kama, ang tingin ng Valley Lord kay Yezuan ay puno ng kawalan ng tiwala. Oo, nandito ako para i-clear ang hayop para sa iyo. Little guy, hindi biro ang kalabanan ng Divine Beast na iyon, kaya. Fair na, pwede ka munang puntahan, kung hindi ka sigurado, huwag kang maging walang ingat. Ang Divine Beast na iyon ay may kakaibang magical powers, wala tayong magagawa, mag-ingat ka, huwag mong ibigay ang buhay mo sa walang kabuluhan. Bagamat medyo malupit ang mga salitang ito, kung tutuusin, may mabuting hangarin ang mga tao, kaya ngumiti lang si Yezuan at hindi nagsalita. Nang makitang hindi nagsasalita si Yezuan, nagpadala ang Valley Lord ng isang tao para pamunuan si Yezuan. Naglakad silang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang bundok. Anak, nasa unahan lang, ang Divine Beast na iyon ay napakalakas. Ang maliit ay hindi ng ahas na sumulong, mangyaring mag-ingat. Tumango si Yezuan, ang taong ito ay isang mortal lamang, hindi kahit isang mababang Diyos, normal na matakot. Pagkatapos, si Yezuan ay pupunta ng mag-isa. Ang Divine Sword ay hinawakan sa kamay ni Yezuan, at si Yezuan ay naglakad patungo sa harapan ng maingat.
Sa kanyang pag-iisip, tiningnan ni Yezuan ang nakapaligid na sitwasyon ng mapagbantay anumang oras. Hindi niya alam kung ano ang halimaw na nasa harapan niya, ngunit laging mabuti ang pagiging mapagbantay. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ang banal na hayop, labis siyang natuwa. Ito pala ay isang mananakmal na hayop. Ang paglamon ng mga hayop ay magandang bagay para kay Yezuan, ang paglamon ng mga puntos, ang lahat ay nasa kanya. I didn't expect na sobrang swerte ko, parang kailangan ko pang maglakad-lakad ng madalas kung wala naman akong gagawin in the future. Kung hindi niya ginawa ang gawaing ito sa kanyang sarili, hindi ba't walang kinalaman sa kanya ang lumalamon na hayop na ito? Isa pa rin itong high-level na lumalamon na hayop, at ang may dudulot nito kay Yezuan ay isang 3-point devouring point. Hindi maliit na bilang para kay Yezuan ang 3 nakakalamon na punto. Ngayong nakumpirma na ang target, walang pag-aalinlangan, gawin mo, patayin natin. Patayin! Gumalaw ang figure ni Yezuan, at direktang sinunggaban niya ang Divine Beast. Bagamat napansin ng banal na hayop na ito si Yezuan na dumarating. Gayunpaman, sa mahabang panahon, sinakop niya ang lugar na ito, at walang sinuman ang kanyang kalaban, kahit na may ilang mga tao na dumating upang makipagkrusada laban sa kanya, ngunit sila ay natalo rin niya. Ding, nag-prompt ang system, may nakitang espesyal na hayop na lumalamon, pakitandaan na ang pagpatay sa mapanlaman na hayop na ito ay hindi lamang maaaring makakuha ng mga lumamon na puntos, kundi makakuha din ng mga espesyal na materyales, flower heart. Ang puso ng bulaklak. Ano ito? System, ano ang silbi nitong flower heart? Ding, ang sistema ay nag-uudyok na ang puso ng bulaklak ay maaaring gamitin upang pagsamahin ang flower spirit sword attendant. Flower Spirit Sword Attendant. Bahagyang natigilan si Yezuan, gayunpaman, mukhang hindi masyadong maganda nang marinig niya ang pangalang ito. Siyempre, kahit anong mangyari, Esprimador yan, at kailangan mo pa ring makuha. Diyos Destroyer. Boom! Si Yezuan ay bumaril gamit ang isang espada, ang hindi inaasahan ni Yezuan ay hindi niya alam kung ang Divine Beast na ito ay nabuhay ng comfortable sa napakatagal na panahon, o kung labis niyang hinamak si Yezuan. Sa madaling salita, pumapatay ang isang espada sa loob ng ilang segundo. Ding, congratulations sa host dahil nakakuha siya ng 3 nakakalamon na puntos. Ding, congratulations sa host for getting the heart of flowers. At sa oras na ito, nagsimulang obserbahan ni Yezuan kung ano ang gamit nitong flower elf sword attendant. Esprimador na duwende ng bulaklak, kondisyon ng fusion, 10 puno ng paglamon, puso ng bulaklak, espiritu ng damo, kaluluwa ng mga puno, pinagmumulan ng tubig. Pupunta. Ako, gusto ko talaga ng 4 na espesyal na materyales, at 10 punto ng paglamon. Bahagyang natigilan si Yezuan. Gayunpaman, nang patuloy niya itong tingnan, napagtanto niya na ang momentum ng Flower Elf Sword Servant ay hindi kasing incompetent ng pangalan. Flower Elf Swordsman Special Ability 1, Flower Clan, Flower Spirit Swordsman ay maaaring ipatawag ang Flower Fairy upang ipaglaban ang kanyang sarili, at sa Realm Prompt, maaari mo ring ipatawag ang mga Diyos ng puno, mga Diyos ng damo, at iba pa. Espesyal na kakayahan 2, tagapangalaga ng bulaklak, ang espiritu ng bulaklak ay may napakalakas na kakayahan sa pagbawi, at pagkatapos na magkaroon ng host ng Flower Spirit Sword Attendant, magkakaroon din ito ng malakas na kakayahan sa pagpapagaling, na epektibong makakapagpagaling sa iba sa isang malaking lugar. Ito ay kakayahan, bilang karagdagan, mayroon ding pagpapabuti ng kanyang kaharian. Ang alipin ng espadang espiritu ng bulaklak na ito, ay talagang may mataas na puwang para sa pagpapabuti ng lakas. Tila kailangan pang kunin ni Yezuan ang Flower Spirit Sword Attendant na ito. Pagkatapos ng lahat, ang malakas na lakas ng pagpapagaling na maaaring magdala kay Yezuan ay isang napakalakas na kapangyarihang panlaban. Lalo na ang kasalukuyang Yezuan, ang kailangan niya ay ganoong lakas. Higit pa rito, ang Flower Spirit Sword Attendant ay mayroon ding napakalakas na silid para sa pagpapabuti. Dapat mong malaman na ang Flower Spirit Sword Attendant na kaka-fused ay mayroon lamang isang first-grade inferior god cultivation. Ito ay isang sword warrior na kailangang patuloy na linangin, at kapag ito ay lumaki, maaari itong isipin na hindi ito simple. Masasabing kung ang tuyong butong sword servant na nakuha ni Yezuan ay isang consumable,
Kung gayon ang Flower Elf Sword Servant na ito ay magiging isang buhay na may walang katapusang posibilidad na lumaki. Mukhang sa susunod na yugto ng panahon, may gagawin si Yezuan.